Maayong odto mga kapaglaom. Among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karon, Oktubre 4, 2025, among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagasabwag sa kamatuoran o nagdala og dakong paglaom uban ang pwersa sa katawhan sa Dios. Kininyong kapaglaom, John Reman Apa. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdaig sa kaayo sa atong Ginoo o maghatod kanato sa pag-ilasayang gahom sa atong kinabuhi. Kininyong ubos ngigsoon, Analiza La Victoria. Uguban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan ug kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom. Libreng serbisyong medikal ug mga regalo gipahinungod sa Hope Channel South Philippines pinagi sa Helping One Another. Caravan for Mission milanog sa Bukidnon. Iglesia Adventista nagpakita sa buhat sa gugma sa San Vicente Sinacaban, Misamis Occidental. Kini ug uban pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga balita, mga higala, usa na sab kakalihukan ang gipahigayon sa Hope Channel South Philippines pinagi sa programa nga Helping One Another. Sa maong kalihukan, gihatagan og libre nga serbisyong medikal ang katawhan uban sa pagpanagtag sa daghang mga regalo. Kini usa ka konkretong ehemplo sa tinuod-anay nga pag-alagad ug pagpakabana sa kahimtang sa komunidad. Aniya si kapaglaom Pat Bernils Kasane alang sa report. Sharing love, changing lives. Mao kini ang tumong og mensahe sa Helping One Another nga mao ang opisyal nga community service sa Hope Channel South Philippines. Nga gipahigayon dinhi sa Hillshine Seventh-day Adventist Church, Upper Kanituan, ning Dakbayan sa Cagayan de Oro. Karon adlaw Domingo, petsa 22 sa Septembre tuig 2025. Actually, Helping One Another is started in 2014. Maugili siya ang coined by Kuya Bingsan is the Helping One. It's helping Pinoys, one another. That's like telling everybody nga magtinabangay yuta. Mahimong tang katuyuan sa itong mag-ministry, which is in line with what Christ is reminding all of us through our prophet Ellen White nga, we have to mingle with people to meet their needs before bidding them to follow Jesus Christ. So hopefully, with your prayers, we could reach everyone in our community. We contact people who can provide services and whose mission is an advocacy, same with Hope Channel South Philippines, sharing love, changing lives, ang advocacy, ang slogan sa Hope Channel South Philippines. We also have people who are really suki na sa Helping One Another, just like RSC Printing Press. They're always willing to help us out. Our departments of SWPUC administration and now the Health Department, Pastor Teddy Baang from the Health Directors before, and until today, they're very active in giving out the support and that they need. We also have dental services by Cajeles Dentists, ang ato ang Rotary Club of Opol. Thank you so much. Their advocacy is to help out and extend their help to the community. So that's why they're here. Siban Diagnostic, their primary, I think their primary service is to help out, give out maghatag of free services, ultrasound nga kinahanglan ginato. These people are always willing to give out. So muna sila nga atong gi-target. Ang NutriCare booth naga-offer og mga services just like random blood sugar. So nakakaon naman ang atong mga brothers and sisters diri nga nag-visit. So random blood sugar na lang para makahibalo sa baseline nila nga blood sugar level. Naapod tay BP nga pagkuha para makabalo sila sa ilahang BP level.
And also ang karadaskan. Ang karadaskan gakuha sa ilang height, sa ilahang BMI or base metabolic index or body mass index, and also ang ilahang body fat. So mauna atong mahibaw-an sa karadaskan. Malipayon ko kay ngano sa akong kahibalo gikan ba ni sa Ginoo. So dili gilingon nga kanang ma-share sad nako ba ang akong kahibalo dito po sa uban. Ang Siban Diagnostic Center sa karon nag-offer og ultrasound nga para sa whole abdomen, and among tinguha nga maka-cater mi og at most 30 patients karong adlaw. Nahimo nga successful ang ato ang outreach diri ug walay mga complication nga nahitabo. Dako kay salamat sa Ginoo kay Mike and weather mga tawo welcoming kaayo. O salamat sa skills nga gihatag sa Ginoo nato nga magamit kita nga iya nga galamiton ining buluhaton niya aron sa pagmahuman ining buluhaton sa pagbalik niya nga dili na madugay. I'm so happy and thankful, especially nga I always praying to God that God help me that I can be a blessing to others, I can be a light to them, and I'm so happy nga na assign gid ko diri kay many of them kay naghilak gyud nga kanang ang ila bitang mga kasakit, mga problema nga ila kang maistoryahan ug imo silang maampuan nga isalig ra gyud og itugyan ang tanan sa Ginoo bitaw. Inana nga feeling that genuine nga happiness nga kabaluta nga bisan sa mga inana nga nahitabo silang kinabuhi nga naay dako nga paglaom nga ang Ginoo magapanalangin ug magatabang gid pud sa ila. Dako kini nga panalangin sa iglesia nga sa ngano na nahimo kita nga panalangin labi na sa mga katawhan nga nakinahanglan sa mao nga mga serbisyo. Actually, kung adunay programa susama na ini, usa ka na sa ka dako nga pagpasalamat namo sa Ginoo ngay isa kini ka actually ka ministry. And in that, we are able to impart because it is actually our mission as a church, as individuals, as nakahimo kita sa pag-partake because it is God wants us to do, and it is our mission to fulfill that great commission that God wants or has intended to each and every one of us. So thank you kaayo nga nahimo kami. We are also part, and also Hope Channel for having us as partner of this ministry. Nindot yun siya kay makatabang yun sa mga katawhan, especially sa kanang dili makaabil kay kaning ultrasound, mahal baya siya ang abdominal. Kani siya libre lang. Nagpasalamat mi kay naapil mi ani nga serbisyo kay aron makaabil mi sa libre nga check up og sa kanang maampuan pud mi sa mga pastor. Nagpa-BP, nagpakuha din ko o nagpapaste og dugo aron may bawaan og sa akong sa akong lawas. Pasalamat ko sa Ginoo nga naa sila dinhi karon aron makatabang usab kung unsay amo ang pamati sa among panglawas. Naton ta nga daghan pa nga maabot nga sunod pohon-pohon nga maka-apil gyapon mi ani. In behalf sa atong mga volunteers sa Hope Channel South Philippines, ako ipasalamatan ako mga kauban nga mga volunteers, and makita nato makapaglaom nga ang ilang suporta, ang ilang time gihatag yun. Dili lang likod sa kamera o atubangan sa kamera sa technicals o sa atong mga talents and sa atong mga producers o mga volunteers sa Hope Channel, magserbisyo gyapon aning helping one another nato nga official nato nga unsay tawag ni official nga community service ato ang Hope Channel South Philippines. Ang tinuod nga kalampusan nagsumikad sa pagtinabangay, pagsakripisyo ug panaghiusa sa mga volunteers, health professionals ug uban pang mga partners nga andam mohatag og serbisyo alang sa mga katawhan. Kini si Kapaglaong Pat Bernils R. Kasani alang sa MISPA Live News and Commentary. Nagpadayag sa buhat sa gugma ang Iglesia Adventista diha sa San Vicente, Sinacaban, Misamis Occidental. Pinagi sa ilang paghiusa og pagtinabangay, ilang gipadayag ang kinasingkasing nga pag-alagad ngadto sa katawhan, pinagi sa mga programa o kalihukan nga naghatag kahupayan, paglaom ug panalangin. Si Kapaglaom Riza Tabamo maghatag sa balita.
Usa sa mga gipunti nga kalihukan ni ining adlaw nga Domingo, Setyembre 21, 2025 sa wala pa ang pagbuka sa Evangelistic Crusade mao ang Act of Kindness nga gipahigayon sa San Vicente, Sinacaban, Misamis Occidental. Lakip ni ini ang paghatag og chinelas, clean-up drive, feeding program og libre nga haircut. Adunay 108 ka mga kabataan uban ang ilang mga ginikanan ang mitambong uban usab ang mga opisyales sa barangay ug mga kaisuunan sa iglesia. Ang maong kalihukan nagpaila sa tinuod nga espiritu sa pagministeryo ug pagpakabana nga mauusab ang tumong Survival of Hope Week of Prayer. Hi, latnaw araw. Salamat, bye-bye. Dako kay panalangin nga ani amo karon nga nabati gyud nako ang kanang akong mga membro ko diri inalipay ang mga tao talagsaon gani nga opportunity. Isip mga service provider ni aning barangay dili gyud namo mahatag ang tanan. Pasalamaton kami nga gipaabot ninyo ang inyong tabang dinhi sa among mga bata, paghatag ninyo mga tsinelas, pwedeng program, mga goods, mga sanina nga inyong gihatag kanamo. Para ang mga katawhan dinhi makahibalo sa pulong sa Ginoo ug makaila sila sa Ginoo. Hilabi na karong mga panahon na hapit na mubalik ang Ginoo, daghan na kaayong mga panghitabo nga diin ang mga tawhan adunay paglaom that they will come to Jesus as their hope, their Savior, their all. Isa sa among gibuhat nga pinaka-importante nga buluhaton sa dili pa ang opening night sa maong crusade dinhi sa Barangay San Vicente, naami pipila ka mga activities nga gidesign ni aron makahatag ta og impact sa barangay. Sa akong likod na dinhi ang free haircut, dayon naapod tay used clothing nga gipanghatag ubay-ubay kayo, dayon slippers giving, dayon ang tibuok iglesia sa Jimenez nagahimo pud ta og clean up drive nga ato ipakita sa barangay nga ang Iglesia Seventh-day Adventist connected ta sa ato nga community. Nang hinaot mi nga kining activity dili lang ni dinhi sa barangay San Vicente kundi daghan pa nga mga barangay ang mapanalanginan pinaagi niini. Matud pa sa mga opisyales ang kalihukan naghatag og dakong kalipay ug nakapadasig sa katawhan sa barangay. Samtang alang sa iglesia kini usa ka paagi sa pagpakita nga ang ebanghelyo dili lang pulong apan buhat usab sa gugma ug paghalagad. Ang maong kalihukan naglatid sa usa ka mainiton nga pagpangandam alang sa grand opening sa Evangelistic Crusade sa San Vicente, Sinacaban, Misamis Occidental. Gikan dinhi sa San Vicente, Sinacaban, Misamis Occidental, kini si Riza Tabamo alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat sa mong report kapag laom Riza Tabamo. Mga igsoon, usa ka mapasindungganon nga paragtigom nga nagtimaan sa pagtapos sa Revival of Hope Week of Prayer sa Southwestern Mindanao Conference. Ang communion ug foot washing service mao nahimong dakong highlight diin gipadayag sa katawhan ang ilang panaghiusa, pagpangayog pasaylo ug pagpadayon sa pagtuo sa Dios. Ani ang report ni kapaglaom Reyna Joy sa Lapang. Natapos na ang Revival of Hope Week of Prayer pinaagi sa usa ka communion service ug foot washing ceremony nga gipanguluhan ni Pastor Rolly June Orsunal. Ang maong kalihukan nagpahinumdom sa katawhan sa sakripisyo ni Kristo ug nag-awhag sa iglesia sa bag-ong pagtugyan sa misyon sa pagdala og paglaom sa kalibutan. Sa communion service, gipahinumdom ang kongregasyon sa lawas ug dugo ni Kristo nga gihatag alang sa kaluwasan sa tanan. Samtang sa foot washing, gipakita ang espiritu sa pagpanglimpyo, pagpasaylo ug pag-alagad ngadto sa isig katawo. Remember, ang Bible naghahatag natong pahinumdom sa pagpailang ang paglaom naragyud kang Hesukristo. Wala gyud sa tao. Kay sahay magtanaw tag tao, mapandul man ta. Tanaw ta sa mga kauban sa iglesia, kita madiskuryo ug unya madisgrasya ang atong pagpangalagad. Importante nga mututok ra kita kang Hesukristo. Kaysa diyang mututok ta kaniya, doon nagyoy kasiguruhan sa ato ang kaluwasan. Kaya mingong ang Bible, occupy till I come. Ang Ginoo may nagsulti na, atong himuon kutob sa atong maarangan,
samtang nagulat kaniya. Matud pa ni Pastor Orsnal, kini nga mga seremonya nag-andam sa iglesia sa paghiusa ug kusog aron mulihok alang sa misyon. A week of prayer remind me nga ang kausaban di ay nagasugod sa tong kasing-kasing. Aron ang himaya sa Ginoo makita ug ang iyang kinaiya makita diri sa atoa sa matag bahin sa atong kinabuhi. Isip one of the Children's Ministry Committee during our Evangelical Crusade nga mahitabo ug dako kay nig ikatabang nako tungod kay na-realize nako nga ang mga kabataan usab nagkinahanglan og revival and nagkinahanglan sab sila og paglaom sa ilang early nga edad. Og isip ako nga mao'y nagdala kanila dako kay tong tabang tungod kay akong naanda mga kong kaugalingon spiritually nga akong nangayo og pasaylo sa Ginoo sa akong mga sala tungod kay dili man kita maka-serbisyo tiunay sa Ginoo kung aduna tay mga kaligot-got sa tong mga kasing-kasing. Lahira kung aduna ang atong itugyan ang atong kaugalingon diha sa Ginoo tungod kay ang iyang balang espiritu magagiya nato kung unsa ang ato ang angay pagabuhaton ilabi na kay nagdumala ko sa mga kabataan. Ang komitiba nagtuo nga kini nga pagpangandam maghatag og dako nga epekto sa umaabot nga evangelistic crusade. Nakay kalipay taliwala sa imong mga pagsulay. Nakay paglaom taliwala sa imong mga pagantos kay kining tanan ato ra gyud ihangad sa Ginoo. Kay siya mo hatag nato kadaugan kalampusan sa ato ang mga buluhaton. Natapos ang Revival Week of Prayer uban sa mainiton nga pag-ampo ug pagtugyan nga nagpaligon sa iglesia sa pagdala sa maayong balita uban sa bagong kadasig. Alang sa mga magtotoo ang pagkahuman sa Revival of Hope, dili katapusan apan usa ka pagsugod sa bagong pagtugyan sa buhat sa Dios nga mag-alagad uban sa pagpaubos ug magdala sa walay katapusang ebanghelyo uban sa bagong kusog ug paglaom. Gikan dinhi sa Jimenez Central Day Church, Jimenez Misamis Occidental, kini si Reyna Joy Salapang alang sa Misva Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Reyna Joy Salapang. Sa pagbalik mga higala, equipment blessing and dedication ceremony gipahinungod sa Adventist Medical Center Iligan Incorporated. Ug alang sa atong Mizpa Commentary, isip mga Kristohanon, okay lang ba ang mahimong whistleblower? Unsa man ang atong stand niini sa iglesia? Kini uguban pa atong saksiyan dinilang sa Mizpa Live News and Commentary. Ako si Eduardo Gabunada, taga Mandulog, Purok Size, Iskay Village. Ang akong edad, 58. Kung wala pa ang opsanil, di na ko maila si Kristo, ani aba na kanato kanunay. Busa, nagpasalamat og dako ni ana sa opsanil. Kay si Kristo, akong naila. Dito man na butang sa akong manghod, ang TV, nakakita ko. Nadasig ko uban sa akong mga anak. Pagkahuman, nitanaw gid ko. Gani, naapay among ansiran. Pag ansir nako, usahay lagi kay bag-o pa man ko ana. Masayop ko apan wa gid ko magpakaingon nga dula gid koy korek sad pod. Dayon nalampos man ginako anang 40 days. Pag makalampos nako ana, ni ka desisyon dayon ang akong mga anak, niingon sila, pa, pabautismo ko pa, ako silang gitubag. Kanahibalo ba mo? Dili ka na basta-basta. Ang bautismo gani paghisgutan balaanon ka na. Kay pulong sa Ginoo lang, hungot bakos na. Dili ka na luwag-luwag. Pagka kuan og gamay, backslide dayon, dili na pwede. Makasala kas Ginoo na. Kay ang tinud-anay nato sa tong Ginoo, hugot gina. Mintas buhi pata ni kalibutan na kita magpadayon gid ta sa pag-alagad sa Ginoo. Ug nagpasalamat ko sa Ginoo o sa opsanil. Kay kung wala pa sila, dili na ko maangkon ang maayong unahuna kay ako walas-walas malangpod. Kumo kay ang opsanil, giya kana sa Ginoo, alang nako. Nagpasalamat ko dako kayo. Gihangyo nako ang akong mga kaigsuonan nga tong medyo
maluya sa ilahang pagsimba. Akong gidasig ang tanan, kung mahimo lang, inundumi nimo ang Ginoo, magauban ka natong tanan. Busa angay sang pasalamatan, ug unsa may anaa nato karon ug wala. Ang importante, ang Ginoo naa sa atong kasing-kasing. Daghang salamat niini nga pahinumdom. Sa laing bahin mga higala, Manila Adventist College, Mindoro, gibuksan ang unang BS Nursing Program sa Tibok Occidental, Mindoro niadtong September 5, 2025. Mao kini ang pinakauna ug bugtong BS Nursing Program sa probinsya. Ang kalihukan gisalmutan sa mga pangulo sa simbahan ug lokal nga pangagamhanan. Gipadayag ang suporta pinagi sa mga donasyon, pundo ug hospital partnership. Ang unang 22 ka estudyante usab andam na sa pagserbisyo, dala ang kahanas og Kristohanong mithi. Kini nga eskwelahan mao ang damgo nga natinuod, usa ka bag-ong kapitulo sa paglaom, edukasyon ug pag-alagad sa Mindoro. Dalaygon ng Dios, Manila Adventist College, Mindoro. Mga higala, alang sa itong NISPA commentary, isip mga Kristohanon, okay lang ba nga mahimong usa ka whistleblower? Unsa man ang stand niini sa atong iglesia? Atong mahinabi ang atong amahan sa Hope Channel Philippines, Pastor Sherman Fidakan, kauban si Kapulaong Maker, dinilang sa NISPA commentary. Dahang salamat kapaglaom, Analisa La Victoria. Happy Sabbath o mayong hapon sa atong mga listeners, mga kapaglaom, nga naminaw sa MISPA Live News and Commentary. Nini nga kaponon, ato nga makauban ang ato nga President sa Hope Channel Philippines, Pastor Bong Fidakan. Pastor Bong. Yeah, good Happy Sabbath. Happy Sabbath. Kumusta, Pastor Bong? Okay naman. Very busy lang ngayon kasi may mga seminar at saka mga recordings and everything. May live kaninang maga, so kailangan maging maayos yung mga magising ka ng 4 o'clock. Medyo nakakapagod din. Anyway, congratulations, Pastor Bong, for being the President of Hope Channel. Yeah, thank you. After Pastor Joel. This afternoon, Pastor Bong, pag-usapan natin ang pagiging whistleblower. But bago yan, ano ba talaga ang whistleblower, Pastor Bong? Ang alam natin usually sa labas, pag sinabing whistleblower, meron kang alam doon sa mga ginagawa sa paligid mo. Then gusto mo ay ito ay ma-divulge, ay masabi sa mga tao at saka maayos yung mga bagay-bagay. So iniisip natin sa mga tao na nagtatrabaho sa government, nagtatrabaho sa mga community, nagtatrabaho sa mga personal o yung mga private company, yung whistleblower, meron siyang first hand na alam doon sa problema at ito yung sinasabi niya doon sa committee o kaya doon sa mga group na maaaring gumawa ng solusyon doon sa problema. So yun ang whistleblower. At saka, Pastor, yung pagiging whistleblower kasi makikita natin na napaka-common talaga sa labas at saka makikita natin sa social media ngayon. Pero sa ating mga Seventh-day Adventist, meron kasi tayong mga ganun eh. Hindi talaga natin maiwasan na meron tayong mga kapatid na nagiging whistleblower. Pero ano ba talaga ang stand natin, Pastor, as a church sa pagiging whistleblower? Now, yung kaya yung mga usapan na ganito kasi merong mga nangyari sa labas na merong question, bakit kaya yung mga Seventh-day Adventists parang walang ginagawa, no? Parang lang ba tayo, aloof ba tayo sa mga nangyayari sa community natin, especially doon sa politics. Now, yung whistleblowing kasi ay depende yan sa motive mo. Ano ba yung motibo mo doon sa pagsasabi nung mga nangyari na experience mo doon sa parang pagsusumbong ito pagsusumbong doon sa committee na maaaring gumawa ng solusyon. Kung gusto ka bang sumikat o gusto bang tumulong? Oo, yan. So, nandun ngayon, question ngayon sa'yo kung ano ba yung naging motibo mo
bakit ka nag-whistleblow. Now, sa atin kasi, sa church, for example, tayo, as Seventh-day Adventist, meron tayong sinusunod na principle, no, na mababasa natin sa Matthew 18. Hindi agad ka pupunta doon sa pagiging whistleblower. Yun yung pagiging whistleblower mo ay dumadating na yon sa later part nung mga dapat na steps mo munang ginawa. Meron ka munang gawin. Bago ka maging whistleblower. Now, hindi naman sinasabi doon na bawal maging whistleblower. Yun. Pero kailangan meron kang specific steps na unahin mo munang gawin yon bago ka doon sa whistleblowing. Merong proseso May na mga gawin. process. Oo. So, yung unang proseso, Pastor, ano ba talaga ang gawin ko as a whistleblower? Now, kung titingnan natin yung sa Matthew 18, babasahin ko muna yung Matthew 18, 17. Actually, ang sabi dito ay sa verse 17. 15 pala muna. If your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. No? So, dalawa muna kayo. If they listen to you, you have won them over. So, yun ang first step. So, kung meron kang nakitang problema, halimbawa sa workplace mo, meron kang nakita na nagnanakaw, ninanakaw niyo yung mga coupon band, o kaya naman ninanakaw yung mga stapler, no? Hindi ka agad pupunta dun sa boss mo, ay si nagnanakaw. Parang chismis yan. Chini-chismis mo yung tao. Magiging marites ka na doon. Oo, marites ka doon. So anong dapat mong gawin? Dito sa verse 15, go up just between the two of you, go and point their fault, no? And if they listen, nakinig siya, ay sige, pasensya ka na, talagang kailangan lang nung anak ko kasi mayroong requirements yung anak ko. So sinabi niya, hindi na ako magnanakaw sa susunod. Pakikinggan kita, bibili na lang ako ng coupon band. Parang ganun. Okay, yun. So, yun, pangalawa. Now, yung pangalawa, verse 16, but, eto, yung if they listen, okay na yun, tapos na yung problema. Tapos na ang problema doon. Oo. So, number 2, but if they will not listen, take 1 or 2 others along so that every matter will be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Kumbaga, kapag hindi siya nakinig o isisi niya sa iyo na bakit mo sinabi sa isa, sa kasama natin o sa ano, kasi hindi ka nakinig nung unang sinabihan kita. Now, yung binabanggit dito ay magdadala ka para mapakinggan kung ano yung gusto mong dalhin doon sa tao. Not necessarily chichismis mo sila. Ang sasabihin mo sa kanya, eto, nagdala ako ng witness. Talagang sinasabihan kita, pero hindi ka nakinig. Nagdala ako ng witness. So, yun yung pangalawa. No? Pag hindi nakinig. Pag nakinig doon sa pangalawa, sa pangalawa, di okay na kayo. Solve na ang problema. Solve na kayo, nag-pray kayo o nagpatawaran. Okay? Ito naman yung 17. Ayan. If they still refuse to listen, tell it to the church. And if they refuse to listen, even to the church, treat them as you would a pagan or tax collector. Now, maaaring sabihin ng ibang mga tao na parang, sa church lang naman yan. No, this is a principle na dapat sinusunod natin as Christian. No, sabihin natin sa church lang to, ito yung tungkol sa mga members, pero sa workplace, almost the same din. Kasi gusto natin na tayo maging witness. Yun. As Christian. Halimbawa, hindi naman mga Adventist yung kasama natin sa trabaho. Kapag ganito yung motibo natin na tutulungan sila, maayos yung magiging problema, they will say na, talagang Christian ito. Talagang marunong siya na pahalagahan yung situation ko kaysa yung ida-down ako, ichichismis ako, imamarites ako para masira yung relationship namin. So kung titingnan natin, treat them, tell them to church, eto na ngayon. This is the time that you become a whistleblower. No? Eto na yung dadalhin mo na ito doon sa committee kung ano yung talagang pangyayari. Ibig sabihin, kapag doon ka pa lang sa first step or second step sa proseso, hindi pa ka magiging isang whistleblower doon. Hindi pa yun, hindi pa. Kasi ang motibo mo doon is gusto kang tumulong sa kapwa. Gusto nyo maayos muna, siya mismo maayos. Hindi lang yung problema, kundi yung tao, maturuan mo kung ano yung tamang gawin. In a way, sinasabi mo sa kanya, I care about you.
ayoko na ikaw ay mapariwara. Kaya kita kinakausap ngayon kasi gusto ko, sa darating ng panahon, pag tumigil ka ngayon, mawawalan ka ng problema. Hindi ka na mapaparusahan, hindi ka na mabibigyan ng na parang baka matanggal ka pa or something. Ngayon pa lang, inaayos na natin yung problem because I care for you. Yun. So yun ang motibo talaga doon. Oo. Dapat kang tumulong, hindi yung iba kasi nagiging negative na yung approach nila. Maaari kasi yung pagiging whistleblower, halimbawa, whistleblower na, ano yung motibo mo? Halimbawa, kasi galit ako dyan eh. Gusto ko yan, matanggal na talaga yan eh. So, ang gagawin mo ngayon, sige, iipunin mo muna yung ebidensya mo. No? Hindi mo sasabihin sa kanya yung mga nasa yung ebidensya. So, iipunin mo yun. Maghahanap ka ngayon ng mga tao. No? Kapag mali yung motibo, maghahanap ka ng mga tao na nakakaalam ng mga ginagawa niyo mga problema. Isa-isim yun. Eto, si ganito. Nakita kang gumawa ng ganito, si ganito. Nakita ka na nagnakaw ka, si ganito, na umaalis ka kahit may trabaho, ganyan. So, pagpunta ngayon sa committee, hindi pa alam ng tao na ikaw pala ay nag-iisip na gusto mo siyang isumbong doon sa committee. Pagdating doon sa committee, hina-highlight mo ngayon yung mga problema niya. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10. Pag tinanong, alam ba ito nung kausap mo? Ay, nung tao. Hindi po, kasi ayokong malaman niya. Kasi pagka magtabago siya. Yun nga yung point eh. Ang point is, maging maayos yung trabaho ng tao. Kapag mali ang motibo mo, na gusto mo siyang masira, ayun ang gagawin mo talaga. You will become a whistleblower on a negative sense na gusto mo na siyang sirain. Kaya nga, dalawa yung maaring maging ang tawag dito, definition nung whistleblowing. Maaring sa Christian side, it was already the third phase or fourth, kung pwede. Now, sa whistleblowing na on the negative side is, yun pa lang yung pinakauna. Yun. Gusto mo na talaga siyang tanggalin. Now, as Seventh-day Adventist, maaaring sabihin natin, parang, we care. Kasi doon sa company, we care about the team. No? Now, if you really care about the team, you will also care about the individual person on the team. If you care about individual, you have to follow the steps, the right process to do it. Right process. So, tayong mga Seventh-day Adventist, okay lang na magiging isang whistleblower. Kapag sinusunod natin yung mga dapat na gawin. Ang problema lang, hindi lahat tayo kasi alam tong ganitong process. Now, lagi nating binabanggit yun sa mga members ng church natin. Na kung meron kang problema dun sa isa, sasabihin mo. Kaya lang kasi, tayo, pumasok na rin kahit sa church yung pagiging marites, no? Na takot tayo i-confront yung tao. At saka parang mahiya tayo sa kanya, ano ba? Oo. Ang gagawin natin, hahanap tayo, nakita mo ba si naninigarilyo? Kung hindi niya nakita, ikaw, nakita mo ba siya? Yun. Nakita siya ni ganito. Tapos nag-iipon-ipon ngayon yung mga may alam. Tapos dinagdagan pa. Dadagdagan pa. Tapos, pagka nadagdagan na, ayun na ngayon. Pupunta na sila doon sa church board. Doon ngayon sila magsusumbong. Hindi man lang alam nung taong nakagawa. Member, hindi niya alam. Siyempre, ano mangyayari? Tingnan mo, wala silang pakialam sa akin. Gusto na lang nila akong sirain. Yun talaga. Kung yung tao nag-struggle din siya, na meron siyang parang nag-struggle siya sa paninigarilyo, na hindi alam nung mga member, na talagang gusto niyang tanggalin. Pero nandun yung addiction niya. Sa halip na ipag-pray ng member, pumunta sa kanya, uy, kawawa ka naman, meron ka palang struggle, ipag-pray kita. Tapos tulungan kita kung paano. Meron tayong mga 5 steps to stop smoking. No? Yun pala ang kailangan niya. Hindi pala niya kailangan na isumbong siya doon sa committee. Ang kailangan pala niya ay mabago yung mga bagay-bagay na dapat niyang baguhin. Now, punta tayo sa community. No? Halimbawa, kahit naman sila mga non-Adventist o kaya sila ay pagan or something like that,
kailangan pa rin nila ng tulong. Yun pa rin. Kailangan pa rin nila ng reminder. Ang proseso na gawin, yun pa rin. Yun pa rin. Ganun pa rin ang gagawin dapat. Kasi kailangan ipakita mo sa kanila na meron kang pag-ibig sa kanila. Dahil tayo, tinubos tayo ng ating Panginoon eh. Tayo ay minahal ng ating Panginoon. So, mga kapatid, kung kayo ay talagang nagmamahal sa mga tao sa paligid, yung pagmamahal ng ating Panginoon, yun din ang ibabahagi natin sa iba. Kahit hindi pa sila mga Seventh-day Adventist. Kasi paano mo sila dadalhin doon sa paanan ng ating Panginoon? Kung tayo mismo, hindi natin pinapamala sa kanila, hindi natin binibigay sa kanila yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, yung mga ginagawa, yung proseso na dapat nating gawin, yung pagpapakita ng dapat gawin talaga, hindi lang para sa ating mga Christians yun, kundi para sa ating lahat din yun. Sa itong trending ngayon natin sa ating government, yun din ang dapat nating gawin. Tama ba, Pastor? Iniisip kasi nila, yung as Seventh-day Adventist daw, bakit daw hindi tayo nakikisali? Dapat daw pala tayo ay parang As a church. Mag-join din tayo, no? Hindi mo makikita tayo na nag-rally, may nakalagay na Seventh-day Adventist support this, ganyan-ganyan. No, hindi natin ginagawa yun. Kasi ayaw nating sirain yung relationship natin sa lahat. Yun. Kaya nga tayo ay non-partisan ang mga Seventh-day Adventist. No, hindi tayo nagbo-vote yung black vote na na eto sasabihin doon sa leadership na dapat eto iboto niyo tong pangalan na to lahat-lahat. Tapos pag hindi bumoto ay titiwalag ka namin or something like that. No. We as Seventh-day Adventists, meron tayong sarili natin na decision. Personal decision. So hindi sinasaklaw ng church yung decision ng mga member. Hindi tayo nagbo-vote as a church. Oo. We practice free voting yung sa sarili natin na mga gusto nating iboto. Dahil ayaw natin, kasi talagang magiging watak-watak yan. No? Kapag itong church na to, halimbawa, mag-vote kayo na ganyan, paano na lang kung yung isa nanalo? Hindi sa nag-play safe tayo. Hindi yun ang focus. Ang focus natin is that we give every member of the church the freedom to choose for their own. Kasi eventually, ang politics, personal yan. Kasi hindi naman yan, pupunta ka sa balota, kasama ka ba ng elder para bumoto doon? Hindi. Ikaw lang mag-isa doon para magbumoto kung ano yung nasa conscience mo. Ang trending ngayon, Pastor, madali na lang nating makikita sa social media. So, bago tayo mag-post doon sa social media tungkol sa ginagawa ng ating kapatid na mga politicians o ano man yan, sino man yan, dapat talaga kausapin mo muna natin. Tama ba, Pastor? Or kung wala ka naman talagang first-hand na knowledge, bakit ka makikisali? Katulad yan, napakinggan mo lang sa kapitbahay ninyo na etong si ganito nagnakaw. Etong ganitong milyon-milyon ng ninakaw. Sasabihin mo ba, tatayo ka ba doon? Eto, si ganitong pangalan na to, nagnakaw siya ng milyon. Pag tinanong ka ng ebidensya, may mabibigay ka ba? Wala kang mapipakitang ebidensya. Narinig mo lang yon, ibig sabihin, hearsay lang yun. Now, kahit ikaw ay nandun na mismo, alam mo, meron kang ebidensya, ano ang gagawin mo? Puntahan mo yung tao para sabihin sa kanya yung mali niyang ginawa. Halimbawa, ako, Pastor, as an individual, meron akong nakita doon sa social media na mga ganun, problema. Pero mga post yun sa social media. Tapos, as a Seventh-day Adventist, i-share ko sa social media. Yan. Ang kailangan rin pati natin dito as members of the church, kailangan tayo ay maging responsible doon sa mga pinopost natin. Okay? Kasi ang gusto natin ay ma-elevate yung spirituality ng mga members o ng mga tao sa paligid. Now, tatanungin natin yung tao na nagpo-post. Kapag tiningnan mo ba yung post mo, ano yung mga post mo? Kapag ang nandun lagi ay pagtutuligsa sa mga tao, or for bad of that person? Anong image ang pinapakita mo?
No? Now, kung ikaw ay nagmamahal sa ating Panginoon, tapos ang mga nakapost mo, puro hate mga post, anong pinapakita mo doon? Hindi ka nagmamahal. No? Ang pinapakita mo doon ay yung galit na kailangan mo ay ipagpatawarin yung mga tao. Hindi naman ibig sabihin na pabayaan na lang natin sila or something like that. We use our time, we use our effort to change what we can change in a positive way. Kaya nga, kung magpo-post tayo, tingnan muna natin, ano ba to? Yung po-post natin, makakabuti ba to sa kapwa? Mapapadala ba natin ang mensahe ng Panginoon sa kanila? Or ito ay makakasira? Katulad lang nito, merong nag-post, no? Dahil kasi nung sa Cebu, meron diyang nagiba na Catholic church. Oo. Tapos nung matagal-tagal ng mga panahon sa Leyte, yung nagkaroon ng bagyo doon, yung parang tsunami ba yun? O nagkaroon ng malakas na na storm surge. Nasira lahat ng mga bahay sa paligid. Yung church ang nakatayo, no? Tapos ang ginawa aywan ko kung sino yung gumawa noon, pinakita yung yung picture ng Catholic Church. Pinakita yung church natin na nakatayo. Oh. Biro mo yung comparison, napaka-insensitive nung nag-post na yun. Hindi magandang image yung pinapakita doon. Bakit? Ibig sabihin ba dahil sa pinaparusahan ng Panginoon yung mga Catholics? O tapos yung mga church, yung Adventist lang ang pinapatnubayan ng Panginoon? Hindi natin mababasi yun doon. Kasi ito ay parang nangyari ito ng mga kalamidad, no? Lahat nakakaranas tayo ng kalamidad. Meron tayong mga churches na nasunog din. Ibig sabihin, hindi masusunog yun. Oo, hindi dapat masusunog. So yung mga ganyan, kapag tayo ay nagpapakita ng hate, no? Kapag pinapakita natin yung image natin na parang tayo lang yung magaling, hindi natin sila maakay sa paanan ng Panginoon kasi nakikita nila na hindi love yung motibo mo, hindi maganda yung motibo mo. Kaya napaka-importante na sa atin, ay tingnan muna natin yung post natin. Bago tayo mag-post? Oo. Dapat, ano ba talaga? What is your motive to post this? Kumbaga, yun kasi sinisiraan na yung Now, may statement yung General Conference dati. Kasi di ba nagkaroon ng sunog doon sa California? Yung great wildfire sa California. Yung Elms Haven, kung saan nandun yung ni Ellen White, yung na bahay ni Ellen White, halos doon sa paligid ay mga nasunog. No? Merong mga nag-post, eto naman ay tinanggal na at saka sinabihan. Kasi parang sinabi niya doon na God is protecting Elms Haven. Parang napaka-insensitive no, na parang sinasabi mo, tayo lang ba? Yun lang ang pinoprotektahan ng Panginoon. Yung ibang mga bahay na nasunog, hindi pinoprotektahan ng Panginoon. Nakakalungkot na ganun ang mga nangyari. Pero sa atin kasi, ang Panginoon, mahal niya ang lahat. No? May dumadating lang talaga na mga calamity na ganyan na nangyayari at ang nasisisi ang Panginoon. Yun. Oh. Pero ang Panginoon, mahal tayo. Biro mo, namatay nga ang ating Panginoong Hesus para sa atin. Ano pa bang question ang gagawin mo, ang masasabi mo doon? Nasasabi mo, hindi ka mahal ng Panginoon. Dahil ba nasunog yung bahay mo, hindi ka na mahal ng Panginoon? Yun na nga ibinigay nga niya yung buhay niya sa iyo para patunay na ikaw ay minamahal ng Panginoon. So, as church members, yun din ang ipamalas natin na we love everyone, kahit the non-Seventh-day Adventist. Pastor, final message to our viewers this afternoon. Ang gusto kong masabihin is that we love Christ. And sabi ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. No? Tayo ay magmahal sa utos ng ating Panginoon. Actually, noong time na ang ating Panginoon ay nandito, sinabi niya, love God and love your fellow men. So, paano natin mamahalin yung Panginoon? Sa magitan ng pagsunod doon sa 4 na commandments. Paano natin mamahalin yung ating kapwa sa magitan pagsunod doon sa 6 na commandments? So, ang focus pa rin dito is love.
no? Love your fellow men. Ang ating Panginoon na buhay dito sa mundo, pinamalas niya ang kanyang sarili at binigay niya ang kanyang sarili para mamatay para sa bawat sa atin. Nagpapakita na tayo ay mahal ng ating Panginoon. Now, sa ating pong buhay ngayon, maaring maipakita natin yung pagmamahal sa ating pong kapwa sa magitan ng pagbibigay ng ating pong magagandang mga salita, yung pagpapakita na tayo po ay nag-care sa kanila, sa ating gawain, sa ating community, at sa magitan ng paghahatid ng salita ng ating Panginoon sa kanila. Dahil kapag kilala nila ang ating Panginoon, they will also love Christ as their Savior. Daghang salamat, Pastor Bong Fidakan, ang ato nga president sa Hope Channel Philippines. Balik sa ato nga mga anchorman. Og mga higala, anhita sa atong balitang panahon. Ikaw ba aduna may kabalaka sa atong panahon karon? Dili man tuod matagaan ang tanan, apan adunay weather outlook nga pwede nimong mahimong giya aron ng atong mga aktibidad mapangandaman. Ano si Kapalang Mayesha alang sa Mizpah nahon. Happy Sabbath mga kapaglaom! I hope you're spending your Sabbath well with smile on your faces. Karong mga kapaglaom, ato na pud pagasutaon ang ato nga panahon for next week, October 5 to 11, 2025. Og ato pagalantawon if we will still have that same pahiyom on our faces sa umaabot nga panahon. On Sunday, mga kapaglaom, expect a warm day with temperatures ranging from 24 to 32 degrees Celsius, starting with some sun before afternoon thunderstorms. Monday will be mostly cloudy with late-day thunderstorms and temperatures between 24 to 32 degrees Celsius. Tuesday brings more clouds and scattered evening storms with highs and lows from 24 to 33 degrees Celsius. On Wednesday, morning storms followed by afternoon rain will keep temperatures between 25 to 33 degrees Celsius. Thursdays will see showers early and thunderstorms later with a range of 25 to 33 degrees Celsius. Friday stays cloudy with morning storms and lighter afternoon rain ranging from 26 to 31 degrees Celsius. Finally, on Saturday, mga kapaglaom, will be the wettest day with widespread rain and temperatures from 21 to 33 degrees Celsius. Next week, the Philippines will continue to experience cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, especially in Luzon and Visayas, while recovery efforts in Cebu remain urgent after the recent 6.9 magnitude earthquake that left dozens dead and caused severe damage. Meanwhile, storm systems in Pacific may bring additional rains to the country, raising risk of floods and landslides in already affected areas. As we face these challenges, mga kapaglaom, let us stay alert. Always monitor official weather advisories, keep emergency kits ready, and avoid risky areas like riversides, slopes, and damaged structures. Preparedness saves lives. The sun will set on Friday at 5:28 and 5:27 on Saturday. Do you want a squeaky clean floors without dirty or streaks left behind, kapaglaom? Start by sweeping first, then mop using 2 buckets, one for soapy water and one for rinsing. Work from the farthest corner toward the door in a figure-8 motion, wringing the mop often and changing the water when it looks dirty. For extra shine, add a splash of vinegar, use microfiber mop heads, and dry quickly with a fan or cloth. Don't forget corners and edges and pre-treat sticky spots with a dish soap or baking soda for a spotless finish. Here's a secret hack many don't know, kapaglaom. Drop a few drops of essential oil like lemon or lavender into your mop water. It not only leaves the floor shining but also makes the whole room smell fresh long after you're done. Hugot panahon na pud kita, mga kapaglaom. Walay pugaw nga dili matangtang, pero nganong ikaw ug atong mga handumanan sa atong panag-uban, dili man gihapon malimtan. And Psalms 51:10 teaches us that only God can truly create in us a pure heart and renew our spirit. When we pray this, we surrender our flaws and allow His grace to transform us from within. Ay Miguel Ayasha dumankas nagapahinumdum maskin unsang panahon, pahiyom kay kita Ginoo nagawan kanato rason ang matag-adlaw matahom. Till we meet again, dali lang sa Mizpah nahon.
Daghang salamat sa weather update kapag laom aya siya. O kapag laom Reman, Yes. ang ato ang weather, may gani kay natay forecast. Mabalaan na to kung naay paabutay ng mga bagyo or ang atong panahon karon medyo dagom-dagom. Munang makapangandam gid ta. Pero kaning ato ang nahitabo sa Cebu ba? Ang atong earthquake, dili man na maano di ba matag na gyud. Unexpected gyud tong nahitabo kapag laoman. Din naagani mga kinabuhi gyud nga nakalas. Ato na silang iampo og mga daghan mga infrastructures nga nangaguba. Mga simbahan, building. So mga kapag laom ato silang ipadayon sa pagampo kay dili ilalim ang ilang giagian, labi na nga sa ilang pagbarog saan na po na nila. It is a traumatic experience kapag laom Reman. Imagine 6.9 magnitude, am I right ba? 6.9. Dili lalim, naagi to'y video sa Osaka. Daghan mga videos. Daghan mga videos, diba? Mauyog yun. Pero ang usa ka video nga akong na-struck kay ko ba kay usa siya ka batanon na siya sa computer shop. Na siya tulo sila, na duha ka mga bata. Mga bata gid mga pila to years old, mga 7 or 8, as di ko sure. Nanay mga isa ka teenager nga bugoy-bugoy gid tanawon. Pero paglinog kay na-amaze na kay ko ba nga dili gyud dita maka-judge sa usa ka tawo no. Iya jung gi paglinog iyang gi kuha ang duha ka bata. Iyang gi protektahan. And then imagine like ing ana pod unta tanong dagit siya pagkakuya gyud. Pagka-savior ba? Yeah. Makita na to atong ginawa na community service. Yes, community service. The helping one another. And it was a success because grabe nga partnership. Oy, dili basta-basta. Daghang kay salamat sa Hillshine Seventh Adventist Church, sa atong mga partners, dental, mga massage, mga doctors, Dr. Siban, yes. And sa atong Rotary Opol. Opol. Yeah, naghatag pud sila kauban partners na sila sa to ang mga community service. Sa atong mga leaders. O di po nato limtan sa kanunay gyud ang atong mga counterparts ari sa different missions nga kanunay nagpadala sa ilang mga news. Dili ni mahimo nga posible kung wala inyong mga tagsa-tagsa gihapon nga efforts. And commitment. Yes. Dili nilalim. Kay kada semana gid sila magpadala. Yes, naa sila yung mga news for us. Yes. Ug mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalaing-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong ubos nga igsoon, Reman apa. Sugilanon nga makahatag natong kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom Analiza La Victoria sa kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo ug kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod na puluyanan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again. Here on Mispa Live News and Commentary.